Pero meron talagang dahilan. Meron talagang dahilan kung bakit itong mga itong mga kandidato nila diyan sa alyansa natalo. Nagkalaglagan na po mga bossing. Nagkabistuhan na po mga bossing. Matinding bistuhan, matinding laglagan ang nangyari ngayong araw na ito. Panoorin natin, napakalupit. Sigurado ako sa sobrang lupit nito, malalaglag kayo sa mga silya ninyo. Malamang alam nyo na to, pero syempre iba pag si Boss D ang nagbalita. Pag si Boss D ang nagbalita, yung seryosong balita nagiging katatawanan eh. Siyempre kailangan natin ng comic relief sa buhay natin. Hindi lang puro toxic. Hindi lang puro nakakalungkot. Kailangan pasayahin natin yung isa't isa. Oo, masyado nang masalimuot ang bayan natin and wag na natin masyadong seryosohin. Kaya ito, ganito natin ihatid yung balita. Burautan kung burautan. Ayan. So ipakikita na natin. Ito na, putang ina niyan. Kasi siyempre may bago ng liderato, may bago ng mga senador. Sabi ko nga sa inyo, yung mga vloggers ng administrasyon na mga putang ina, mga patay gutom. Yung mga vloggers nilang putang ina niyan, nagba-vlog para may pambili ng mga gatas. Yung mga vlogger nilang putang ina, mga pinaglihis sa tahong. Ang mga utak ay parang mga goldfish. Yung mga goldfish, alam niyo yan, putang ina yan, makakalimutin. May hina ang kokote, mapupurol. Kumbaga sa lapis, putang ina, kahit anong tasa mo, napuputol. Ganun karupok ang mga utak ng mga putang ina niyan. Kaya nga walang nagsipagsikatan ng mga vlogger, ng mga tarantado na yan. Kita mo, putang ina, kahit anong gawin ng mga kupal na yan, ni hindi mapatawag sa Congress, ni hindi ina-acknowledge ng media. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, parang may mga galis yata itong mga kupal na ito eh. Parang mga hindi patuli. Putang ina, nagbuo pa ng 5. Putang ina nyo, ano kayo, banateros? Ano kayo, banateros? Pukin ang ina nyo, nagbuo pa kayo ng 5. Putang ina, pag yung 5 tanga nagsama-sama, tanga pa rin yan. Kinang ina nyo, kala nyo naman nagsitalino kayo, nagsama-sama pa yung mga utak nyong putang mga walang laman. Kinang ina nyan. Yung isa, putang ina nyan, nangako ng ginto hanggang ngayon, tanso. Putang yung isa naman, putang ina, 20 years na yata nag-abogado, puking ina, hanggang ngayon, di pa natatapos. Tapos yung mga kasama, putang ina, para mga taga-junk shop. Anak ng tinapay, hindi nyo nga maayos yung mga live stream, yung mga kupal kayo, nagsama-sama pa kayo. Ano pinag-uusapan nyo pag nagsasama-sama sila? Putang ina, kung gano'n sila katanga, gano'n. Anyways, mabalik tayo. So dito ngayon, nagkalaglag. Sabi ko sa inyo, ang tatamlay na ng mga tarantado na yan. Bakit? Kasi ang pinapangarap nila, ma-impeach talaga si BP, Sara. Yung mga natatamasa nila ng mga taxpayers money na ibinabayad sa kanila nung mga natalo nilang mga kandidato. Okay nang ina, wala na sila ngayon. So, hindi nila alam ngayon, bottom feeders mga yan. Kaya makikita mo. Yung isang si Gay Darian. Yung nagtawag sa mga taga Mindanao na Sub-Saharan. Putang ina ngayon, nakikiusap na siya. Naku po mga loyalista, putang ina, yakapin nyo na ang mga dilawan at pinklawan. Dahil kung hindi nyo gagawin yan, putang ina nyo, pagbalik ng mga Duterte, sobra, triple ang lakas niyan. Diba? Si Daryl, bago na ng hangin. Putang ina talaga yung utak nun, parang parang clay. Putang ina kung ano yung uso. Yun ang laman ng utak. Pulpul talaga eh. Ito naman yung tumakbong senador na putang ina, loyalistan, tanga na din. Yung tumakbong senador, pukin ina, hindi nga makalakad ng diretso. Sabi naman niya, sabi naman nito ni Mark. Sabi ko sa inyo noong ko pa sinasabi sa inyo na malakas pa rin ang Duterte magic. Ang ina nyo kasi, mukha kayong mga pera eh. Yan ang problema sa inyo, putang ina nyo. O kaya ayan ang
yan ang nangyari. So ngayon, aminado sila na dihado talaga sila. Dihado sila, pati yung speakership ngayon neto ni Tambaluslos, dehado at delikado. Dahil po ito, si Toby Chanko, binabanatan ngayon ng mga vlogger to. Ito ngayon ang target ng mga vlogger na mga utang ina hindi kilala. Yung mga vlogger na lifetime achievement na yung nakabili ng aircon. Utang ina yan. Ito si Toby Chanko binabanatan nila ngayon. Sinasabi nila na si Toby Chanko daw ang rason ba't natalo yung alyansa. Gago kayo. Hindi nyo ba matanggap na bopols talaga si Bongbong? At ang rason kung bakit natalo si Bongbong dahil wala siyang utak katulad nyo? Kukuha ba sila ng vlogger na matalino kung mga bobo sila? Hindi ba kaya nga kayo pinagkukuha niyan? Mantakin mo wala kayong alam tapos kinuha kayo. Ano ibig sabihin nun? Di tanga sila. O aasa ba kayo na magaling yan si BBM? Putang ina, pinagkukuha nga kayo. Tingnan mo si Claire Castro, napaka-bobo. O kahit na bobo, kinuha pa rin niya. Putang ina niyan. O kasi nga, walang alam katulad nyo. So sa sobrang bopols na ito, itong mga kumag na to, itong sinisisi nila si Toby Chanko, kumanta lang naman yung pamangkin nito eh. Doon sa Liwasang Bonifacio noong tawag dito. Pwede nyong sisihin to kung sinabi nyo na, pucha ka kaya tayo natalo dahil kumantay pamangkin mo eh. Doon sa meeting di abanse ng PDP laban eh. Ayan, pwede. Kasi pamangkin nito si Pamangkin nito si Wency Cornejo, anak ni Mel Chanko. Oh, yung kumanta nung What is life to offer me when I grow old? Yun. DDS yun. Oh, at saka sa DDS yun, kita mo na ang lakas ng alyansa. Sobrang lakas ng alyansa, putang ina talagang dinugas eh. Ay, di ba? Mantakin mo 18 billion. 18 billion, grabe naman. 18 million, 17 million o 16 million yata yung overvote. Putagis yan. Imbis na gumagaling yung mga Pilipino bumoto, putang ina, patanganan patanga katulad nyo. Imposible yun. Tayo na. Sobrang imposible yung overvote na yan. Kung hindi yan dinaya ng makina, kaya kailangan bilangin kanino ba napunta dapat yung mga 18 million na baka kay Abalos. Nanalo sana si Abalos kung yung 18 million na overvote napunta sa kanya. Tangina, alam naman natin for a fact, 12 lang. 12 lang yung iboboto mo eh. Putang ina niyan, bibilangin mo yung 1 to. Tsaka, putya, 10 nga lang. 10 nga lang ang kandidato natin. Para nga siya naka-pre-program na 10 lang yung kandidato. Pag dinagdagan mo ng 1 o 2, overvote na. O hindi ba? Kasi nga alam nila na ang lakas nung 10. Na pag binoto mo yung 10, nagdagdag ka ng 1, puta yari ka. Sigurado may tanga-tangang magdadagdag dyan ng 1, 2. O kaya ayun. O kaya andyan yung overvote. Ngayon hindi natin malalaman kung yung overvote na yan ay... yan bang overvote na yan kinuha, ipinandagdag sa mga kandidato o nandiyan lang talaga siya floating? O kaya kailangan talaga natin ng recount, hindi ba? O kasi yung mantakin mo si Bongo, meron na siyang 27 million plus 16 million. So mangyayari 27, 37, putang ina niyan, 43 million kung nabilang yung 18 million na yun. 43 million ang makukuhang boto kung halimbawa kasama si Bongo doon sa dami ng overvote na yun. Hindi ba puta kasaysayan ng eleksyon. Yan talaga ang pinakamalaking bumoto. Kay Inday Sara 32 lang eh. Kay BBM 31 lang eh. O ngayon mantakin mo ito 43, 10 million na mas marami, 11 o 12 million na mas marami. Kesa doon sa nakuha nilang boto ng presidente noong 2022. O putya ina, bakit ganun? Bakit na ang COMELEC tila mo hindi nagugulat na ganun kadami yung overvote? Ay ko sa inyo may something talaga dyan. Kaya nga,
para walang doubt na makast sa taong bayan or walang doubt sa taong bayan na ninakawan sila ng demokrasya sa botohan, ay ipagpatuloy niyang bilangan na yan. O, kaya ito ngayon, si Toby Chanco, ganun din. Siya ang sinisisi sa pagbagsak kayo. Kung di ba naman kayo mga gago, pinadala nyo si Pangulong Duterte sa ICC? Kasi ni-expect nyo talaga mananalo kayo. Nung pinagtatanong kayo, sinong pinagtatanong? Tinanong si Pacquiao, sabi ni Pacquiao, okay lang. Tinanong si Binay, sabi ni Binay, okay lang. Tinanong si Abalos, syempre si Abalos, aso ni Marcos yan. Sinabi niya, okay lang. O hindi ba, yung si Lito Lapid nagsalita tungkol doon? Hindi, pinaglihinga sa manikin yun eh. O hindi siya nagsalita tungkol doon. O sino pa nagsalita tungkol doon? Ang dami. O kita mo, lahat sila nagsama-sama sa kangkungan. Si Tulfo, di mo lang talaga mapipigilan eh. Oo, dahil talagang matindi following ng Tulfo, pero nako, yari, nalaglag yung kapatid na si Ben Bitag. Yun pa naman ang gusto ko sa mga Tulfo. Oo, yun pa naman ang gusto natin sa mga Tulfo na dali. Pero Ben Bitag, dapat sumama ka dyan sa protesta na yan, yung panawagan ng recount, kasi baka mamaya yung 18 million na yun. Ikaw yun. Kasi tinan mo yung survey, di ba? Lagi kang pasok, tapos biglang nung huli, naging 13 ka. O baka yung 1 million dun sa'yo. O di sana nanalo ka, nakalamang ka sana kay Amy Marcos. Kaya samahan nyo yung Duterte 7 dyan sa panawagan nila ng manual recount. Kasi kapag hindi kayo pumayag at hindi kayo pumalag dyan sa pwedeng naging malawakang dayaan, putang ina, naging parte kayo ng dayaan. So eto, pakinggan natin yung mga revelasyon ni Toby Chanco patungkol dyan sa Kongreso na nagkakalabo-labo na. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign because there are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talagang hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because So, simula ng problema, impeachment kay VP Sara. So, this is according to Toby Chanco, this person, itong nagpa-impeach kay ito nagpa-impeach kay Chief Justice Corona. Isa to ha. And he's against the impeachment complaint of VP Sara. Why? Why? Kasi nga naman, para papasok yung eleksyon. Papasok yung eleksyon. Tapos, gusto mong i-impeach yung pamilya na mahal ng tao. Putang ina, one mistake after another nga. Ito ka kasi ang problema. Si BBM nga kasi, biglang nagbago yung stance niya at yung kanyang paninindigan simula nung nakipag-truce sila sa mga komunista. Meron na nga kasing kasunduan na yun nga, yung pirmado nila nung nakaraan na ipinakita natin, kasunduan ng gobyerno. Parang peace talks na yan eh. So, merong kasunduan ang gobyerno with the makakaliwa, makabayan. Ano yun? Eto na yun, na magiging kasama sila sa pagpapatakbo ng bayang Pilipinas. Kasi sino ba ang nag-push ng impeachment? Hindi ba yung mga makakaliwa ang nag-file ng impeachment? It's up to the Congress kung aasikasuhin nila yan o hindi. Yung unang impeachment na i-file, ang tagal niya na nabinbin. Meron ngang 1, 2 at 3 na impeachment na i-file, ang tagal nga niyan na nabinbin. So, ibig sabihin, matagal na silang nagtatalo-talo dyan kung itutuloy nila o hindi hanggang sa nagkaroon ng pang-apat
At yung pang-apat na yun, puwersahan na inilatag ni Sandro Marcos. Di ba, sinasabi ni Garin na si Sandro Marcos ang nagpipilit dun sa mga tao na pirmahan yung pang-apat na impeachment. Kaya nga ang tinatanong, ano nangyari sa unang impeachment, pangalawa, pangatlo? Bakit yung pang-apat umandar? Yung una, dalawa, tatlo, nabinbin. Hindi pwede yun. Kailangan isang impeachment, asikasuhin, malalaman natin kung okay o hindi, and then sa susunod na taon na naman yung pagpa-file ng panibagong impeachment. Hindi man takin mo to, 4 na impeachment, doon pa nga lang pangtanga na eh. Doon pa lang sa technical talo na sila eh. Di ba kailangan yung unang impeachment, yung pangalawang impeachment, yung pangatlong impeachment, dapat na anuhan yun. Merong aksyon ang Kamara doon. Mantakin mo ang impeachment, articles of impeachment na ginamit nila. Ngayon, yung pang-apat. Hindi ba nakalimutan nyo na yun? So, ano nangyari doon sa tatlo? Kasi nga, ang rule nga dyan sa na kapag nag-file ka ng isa, ayan na, kailangan asikasuhin nila kung sasabihin nila na hindi ito magpupush through, hindi may impeach sa Congress, sa susunod na taon na naman, may cycle yan. Hindi ba? Papaanong yung pang-apat yung pinirmahan nila? At madalian pa. Dito, malalaman nyo bakit pinush yung na yan, yung pang-apat na impeachment. Yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao kasi wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Why would we spend time there, no? And, see? Di ba yan yung sinasabi natin? Di ba yabang-yabang ni Bongbong? Pagka-alyansa, ang mga kandidato natin, ang mga malalakas, ang mga pinakamalalakas, dream team. Putang ina. Sino ang lumason sa kanila? Self-inflicted, mantakin mo. Parang nabaril mo yung sarili mo. Sa sobrang kakapolitika mo, nabaril mo yung sarili mo. So, ito ay isang proof, another proof, na ito si Bongbong, bobo. Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas. Lahat ng pera nasa iyo. Tayo na hindi mo kayang magdesisyon para sa partido mo, para sa sarili mo. Meron kang campaign manager. Itong campaign manager mo na to, malamang sa malamang, ina-advisean ka niyan. Kasi kaya ka nag-hire ng campaign manager para ipanalo yung mga kandidato nyo. Sigurado ako, kinakausap niyan si BBM na, Sir, pigilan natin yung pigilan natin yung impeachment kasi patay tayo dyan. Yari yung mga kandidato natin dyan. Pero si Bongbong, syempre, blood is thicker than water. Gusto nung pinsan niya, putang ina, maging may-ari ng Pilipinas talaga eh. Kahit na, sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, kahit na para siyang manyakis na rapist, na you are forcing yourself sa isang tao na ayaw ka. Hindi ba ayaw ng tao kay Martin Romualdez? Pero ito ngayon, si Bongbong Marcos, dahil doon, ewan ko kung anong relasyon nila nung pinsan niya na yun. Okay nang ina niyan, parang lahat ng gusto ng pinsan niya, kailangan masunod. Hindi niya sinunod ito si Chanco na sinasabi sa kanya na, Sir, delikado yan, pigilan mo yung pinsan mo. Hindi siya nakinig. Ewan ko nga dito, tamad talaga. Kung di mo tamad to, engot talaga. Pucha, gusto lang talaga nito yung titulo na presidente kasi di naman talaga nagtatrabaho to eh. So, hindi nila sinunod. In-impeach pa din nila. At ang matindi, anak pa niya yung nag-push. Putang inang yan. So, itong mga alyansa ngayon na mga natalo, dapat talaga sisihin ninyo yaang pamilya mga Marcos dahil mantakin mo ang lalaki ng mga pinaggagastos nyo. Tsaka sira ang mga reputasyon nyo ha. Sira ang mga reputasyon nyo. Imagine nyo ang lalakas mga re-electionistong mga to.
Nagtapos ng mga termino itong mga iba dito, tapos putang ina natalo ng ganong-ganong, yabang-yabang nyo sa kampanya. Team Suka, puta yung pala kayo. May pa Team Suka pa kayong sinasabi pinabili na suka, yung pala putang ina ninyo, kayo rin pala maglalaglagan. O, ayan. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang. So again, the reason why they became unpopular is because they want a very popular person to be out of their way pagdating ng eleksyon sa 2028. Which is really too early. Masyado talagang maaga. Kasi malinis magtrabaho ang mga Duterte. Si Inday Sara, malinis talaga magtrabaho. Ni wala siyang kaso sa Davao. Iniwan niya ang Davao City ng walang utang. Utang ina, walang syudad sa buong Pilipinas ng walang utang. Iniwan niya na walang utang ang syudad bago siya maging vice president. At yung mga confidential funds na sinasabi ninyo, considering that it is confidential. Madami po ang may confidential funds na confidential. Mayroon ang presidente, mayroon ang mga gobernador, mayroon ang mga mayor, mayroon ang mga cabinet secretaries, lahat may confidential funds. Kaya nga, ang panawagan ni Marcoleta, if confidential funds ang usapan at kung ang usapan is notice of disallowances, napakarami ng listahan ng COA na may notice of disallowance. Isa na nga dyan yung natalong gobernador ng Cebu na napakalaki ng pera na hinahanap sa kanya ng COA, pero hindi pa naman nakakasuhan kasi nga ongoing pa yung reconciliation nila ng mga resibo. Okay, so ano na yun? Alam naman natin na itong impeachment na to, it will really hindi ito tatakbo dahil katulad niyan, meron ang mga senador at congressman na certification or liquidation by certification. O yun din eh. Nasa batas yun. Pero kung titingnan mo, maling-mali yun. O, hinahanapan ba natin ng resibo yung mga congressman? Hindi. Hinahanapan ba ng resibo yung mga senador? Hindi. Bakit yung vice president, hinahanapan yun ng resibo? Una-una sa lahat, meron na siyang mga certificate na ipinakita na itong mga ginastos na ito, itong pera na ito ay nagastos ng tama. Besides, yung pera na hinahanap nila, galing mismo sa Malacanang, ibinigay ng Malacanang kay Inday. So, Malacanang is equally as liable as Inday kung may corruption man na naganap dyan. Why? Ang pera galing sa kanila eh. Diba? So, lagi na nating sinasabi yan. So, even Toby Chanco did not sign the impeachment ni VP Sara because alam niya na kiss of death yan. Alam niya na it will be forever na nakatatak na yan sa'yo. Nanalo ka man ngayon, alam mo for a fact na it will haunt you someday. Why? Inday Sara will be president. And another Duterte will be president after Inday Sara. And another Duterte-like candidate will be president someday. And it will be forever na naka-attach sa'yo, na pumirma ka doon sa isang bogus na impeachment na yun para lang sa pera. Bakit ko sinabi na para sa pera? So, totoo yung mga kumakalat na bali-balita. Di ba, meron tayong sinasabi na bawat pirma may halaga. Totoo pala yan, hindi naman pala fake news. Bakit?
galing mismo sa kaalyado nila na congressman. Ayan o, galing mismo sa kaalyado nilang congressman, yung rason daw kaya sila pumirma dyan, budget. So, ibig sabihin, pera. Pakinggan nyo. When you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa House na anong stand ko doon sa impeachment. Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay? Last day of session. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan. Magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila. O yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa nung sa Hague. No? So, anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyayari sa isip ng tao, masyado nating pinupunterya, di ba? Masyado nilang pinupunterya. Ibig sabihin, una, yung anak, kinimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us, beyond our control. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. See? So, according to this person, to Toby Chanco, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte, meron kasing basis. Kahit napalpak, may basis, may lusot sila. So, ang sinasabi ni Toby Chanco, itong impeachment na to, wala kayong kalusot-lusot. Tang-ina nyo, mga magnanakaw din kayo eh. Mga magnanakaw kayo tapos gusto nyo magpasa tayo ng dumi natin, ng ginagawa natin sa ibang tao na napakalinis. Putya kina, sabi nga nila, kung gusto mo na nasiraan yung isang tao, yung kasiraan mo, ipasa mo sa kanya para sa ulado mo kung papaano mo siya sisiraan. Halimbawa, katulad nung nangyari nung kay Erap. Sino ang nag-file nagkaso sa kanya? Ang nagkaso sa kanya si Chavit Singson sa isang corruption. Putang ina, malaman-laman mo. Yung corruption na yun, putang ina, ang pinuno pala talaga noon si Chavit Singson. So kaya ang galing-galing niya sa detalye. Kaya nagmukhang totoo yung binibintang niya kay Erap kasi puta siya pala ang gumagawa. Kumbaga yung kinukwento niya, siya pala yun. Kaya naman pala kabisado niya, pati araw, pati petsa, pati kung ano yung sirkumstansya. Siya pala yun. Ganun din sa mga congressman. Saan tayo magaling? Magnakaw. Higa sabihin natin, si Inday magnanakaw. Kaya nga hirap na sabi nga ni Toby Chanco yung sa ICC may lusot pa tayo kahit papaano. Pero itong kay Inday, puta malabo ito. Hindi ko pipirmahan ito. Di ba? Pero sa sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan sa usapan nung impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Ever since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Siyempre, being expert ito si Toby Chanco sa impeachment dahil ito nga ang isa sa mga nag-impeach kay CJ Corona, alam niya, tinan mo, hindi na rin nakarecover yung career neto ni Toby Chanco dahil sa impeachment na yan ni Corona. Kasi lumabas na talagang pinulitika lang siya. So, lahat ng mga tao na nag-impeach kay Corona, namatay pa si Corona, forever silang hinahunt yung konsensya nila, forever na silang iyahunt nun. Na pinulitika nila yung tao hanggang sa ikinamatay na lang ng tao, yung pinaghirapan ng tao na karir niya for a very long time, sinira lang ng politika ng mga kupal na mga congressman na ito. It will be forever hunts you. So ayan, tinan mo si Chang. Kaya sabi nga ni Chang ko, against ako dyan sa impeachment ni VP Sara. Alam nila na pucha, si kasi madaling sirain si Corona at kung sino-sino pa yung mga na-impeach, madaling sirain. Pero itong mga Duterte, napakahirap kasi nga mismong tao ang nagmamahal sa kanila. Kilalang kilala sila ng buong Pilipinas na nagmamahal sa bayan.
Samantalang may mga kaliwat kanan ng pandarambong dyan, hindi natin pinakikialaman. Tapos itong mga tao na luminis, umayos sa Pilipinas, may resibo sa Davao, pipilitin nating pabagsakin dahil hindi natin kaya yung competition. Dahil si Romualdez hindi sanay na may kalaban na malakas sa politika dahil lahat ng kalaban niyan sa probinsya niya ay umaatras at mag-isa lang siya lagi, uncontended. Ay, ano yan? Oo, walang contention o wala siyang competition, wala siyang kalaban kapag tumatakbo siya sa politika. Gusto niya, pag nagpresidente siya, wala rin siyang kalaban. Hindi pwede yun. Merong story ngayon from the House Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, ano? Sabi nila 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint nanalo naman. Nanalo? Opols kasi talaga to si Suarez Sabi nga ni Suarez, hindi naman naka-apekto Yung pagpirma ng mga hindi naka-apekto yung pagpirma ng mga congressman kasi madami sa kanila nanalo. Ayun na nga. These people, most of these people na nag-sign, corrupt. At iba ang usapan sa local government. Butangin yan. Iba usapan sa local government. Ibinibenta talaga ng mga Pilipino yung kanilang boto sa local elections. Kaya nga, yun yung gusto natin baguhin na attitude ng mga botante. Iba sa local kasi konti lang yung tao na kailangan mong i-manipulate. Iba sa national. Kaya nga, pag national level, tingnan mo, napakalaki ng gastusan. Ang gastos ng isang party list, sa election tuwing tumatakbo sila o tuwing may midterm election or tuwing may election, putang ina, ang laki, as in billion ang ginagastos nila. At patago yun. Usually, ang ginagawa ng mga party list, last minute, doon namimili ng boto yun, cash. O kasi nga ganyan sa national, ang daming tao, kailangan mo programa, makilala ka sa programa tsaka sa popularity. Tingnan mo si Bongo. Dahil sa napakadami niyang ginawa, dahil sa mga programa niya, pinoto talaga siya ng tao. Si Bato, ganun din, dahil active, dahil galing sa mga Duterte, at dahil nga malaking tiwala sa mga Duterte. Ayan, si Marcoleta, sumikat si Marcoleta dahil tumatayo. Kahit na ang dami-dami yung mga hayop sa Congress, tumayo. So, popularity, image, ang importante sa national. Diyan sa mga, sabi ko nga, congressmen are being voted by a handful of people. Konti lang. 1,000, 50,000, 200,000, that's it. Kayang i-manipula yun. How? Putang ina, bibili ka. Ka nga ng urakot para may pambili ka ng boto Kaya nga kayo may ayuda para may pambili ng boto di ba? So mananalo at mananalo kayo, pero ibang usapan pagka national kapag ka national level na. Kaya akala nito ni Suarez, utak barangay chairman kasi. Kaya akala niya, porket nanalo yung mga congressman o ilan sa mga congressman na nanalo, pumirma. Tingnan mo yung mga malalaking congressman na exposed. Yung mga nasa Tricom, nasa Quadcom, tingnan mo, di ba sila yung laging exposed sa media? Sabi ko sa inyo, makikilala kayo. Ang problema, pag nakilala kayo, meron ba kayong enough na nagawang maganda sa buhay nyo na yung pagkaka-expose sa'yo makakatulong sa'yo? It turned out, yung pagta-Tricom nila, yung pagka-Quadcom nila, it turned out, nakasama sa kanila. Look, sino yung mga natalo? Yung mga nasa Tricom, importante yung mga yun. Hindi ba? Sila Tambunting. Yan yung mga nawala. Yan yung mga malalaking congressman dyan. Kasi nga, importante ganyan ang behavior ng tao sa pagboto. At dyan sa mga distrito ninyo, madali ninyong i-manipulate. Madali ninyong bilin talaga. Kaya ito si Suarez, magyayabang lang, mali-mali pa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap